Darating na si Amaya. Manang Lalaon, hinihiling ko sa'yo. Itigil mo ang aking unos na ginawa. Tumigil na, Unos! Tuloy ang paglalakbay! Kapag hiniling ko sa'yo ang iyong tiwala, ang ibig sabihin nito hindi kita ipapangamak. 10 ng mga taong pinahahalagahan mo. Patawarin mo ako, Kapit. Yayakapin ko ang kanyang pinaglalaban. Totoo bang babalik dito si Amaya? Kilala kita. Ikaw ang aking papayakapin mo! Naniniwalaan mo ba ba ang mga inilahad ng dating punong babaylan? Darating ang araw na ako'y kanyang kakalabanin. Kung gayon, kailangan natin umisip ng paraan upang hindi yun mangyari. Ibig kong lumikha kang muli ng isa pang anting-anting upang aking maging panagang. Walang nakakaalam kung saan nagtungo si Dato Pulahan pagkatapos ng sagupaan kanina. Saan kaya nagtungo ang aking bana? Kung hindi mo ibibigay sa akin ang aking hinihiling, ay pararating ko kay Haralamitan ang mga narinig kong pinag-uusapan ninyo. Isusuplong ko ang balak niyong pagkalaban sa kanya. Tiyak akong hindi maibigan ni Lamitan ang pagsuplong ko sa inyo. Lalo na't ang punong babaylan ay binigyan niya na ikalawang pagkakataon. Siya pa ang gagawa ng masama lamang sa kanya. Pumapayag na kami sa inyong kahilingan. Ngunit Dato Pulahan, ipangako ninyo sa amin na hindi ninyo isusuplong ang hanay ng mga babaylan. Salamat. At hindi mo ako tinanggihan. Bilang ganti, ititikom ko ang aking bibig sa aking mga narinig. Kung gayon, simulan na natin paggawa ng panagang. Dahil sa unos, mahihirapan kaming humanap ng sangkap na gagamiting panagang. Kaya't kung inyo ipapahintulot, maaari bang ipagpabukas ito? Bukas ay mainam na ang lagay ng panahon. Bibigyan kita ng palugit hanggang bukas. Aasahan ko, bago tumirik ang araw, hawak ko na ang panagang. Hindi namin kayo bibiguin, mahal na Dato. Ayun na ako eh. Ayun. Ibig ko na hanapin mo kung saan man naroroon ang aking bana. At alamin mo kung ano ang sanhi ng kanyang biglang pagkawala. Masusunod, Haralamitan. Hindi na kami mahihirapang tuntunin si Dato Pulahan pagkat kaaya-aya na ulit ang panahon. Tumigil na ang unos. Gaya ng iyong tinuran, mahal na Hara. Tumigil lang ang unos. Kakatwa mga pangyayaring ito. Simbilis ng pagdaluyong ng unos ay ang biglaan namang paghupa nito. Ano kaya ang dahilan ng pagtigil? Ito na ang simula ng pakikipaglaban natin, Kapit. Kaya humanda ka. Napagbilinan mo na ba ang ating mga mandirigma na maging handa sa anumang banta ng panganib? Oo, Haralamitan. Matyaga nang nagbabantay sa paligid ng puod ang ating mga mandirigma. Mabuti kung gayon. Sapagkat kung wala akong tiwala sa unos, higit na wala akong tiwala sa biglaang paghupa nito. Lalo't may kasabihan na higit na dapat pangilagan ang katahimikan. Sa sandaling makuha kong panagang, ay mapapanatag na ang loob ko. Pagkat magiging pantay na kami ni Lamitan. Paano kung mahina ang panagang na ibinigay niya sa inyo? Higit na naising na asinas na matalo ko sila. Pasok tayo ng kaway! Bilisan ninyo! Si Lamitan ang aking pakay. Hayaan mong lusubin ko siya kung ayaw mong masaktan. Hangan! Hindi maaari! Si Amaya ang lumusob sa puod! Huwag kayong makialam. Pabayaan niyo siya. Punong babaylan, sa tingin mo ba'y mainam ang iyong pagpayag na igawa rin ng panagang ang Dato? Ipinakita sa atin ang Dato ang kanyang tulay na kulay, na siya'y isa ring tuso gaya ng kanyang asawa. Kaya't akma lamang na tayo'y maging tuso rin sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Hindi ka namin maunawaan, Punong Babaylan. Ano ba talaga ang iyong binabalak? Susundin ko ang inuutos ng Dato.
Igagawa ko siya ng kasing lakas at kasing bagsik na anting-anting, katulad ng kay Haralamitan. Nang sa gayon, silang dalawang magpatayan. Mahal na Datu, bakit niyo kami pinigilan? Hinayaan natin makatakas si Amaya. Ibig naman tugisin natin siya. Hindi. Wala kayong gagawin. Batid ko ang pakay ng paglusob ni Amaya kay si Lamitan. Hahayaan nating matunto niya ang aking asawa at mapaslang niya ito. Dagang salamat sa pagparito ninyo, mga baylan. Batid ninyo siguro ang panganib na sinusuo ngayon ni na Bagani at ni Dayo sa kanilang paglalakbay. At si Amaya, na tiyak nasa gitna na rin ng kapahamakan. Kaya hinihingi ko sa inyong sabayan ninyo ang aking panalangin upang hingi natin ang kaligtasan nilang lahat. Mga banal naming diwata, idinudulog namin sa inyo. Nagabayan niyo po ang aming mga minamahal sa gagawin nilang paglusob sa kabilang pood. Naway maabutan nila si Amaya. Nang sa gayon ay matulungan nila ang aking kapatid sa mapanganib nitong binabalak. Naway magtagumpay sila sa muling pakikipagsapalaran sa hukbo ng aking Iloy. Iwaksin niyo sila sa anumang kapahamakan. Nang sa gayon ay makabalik sila rito sa puod ng buhay at walang sugat. Mahal na Hara, maaaring sa ngayon ni ilan pa lamang nakakaalam ng inyong kamatayan mula sa kamay ni Lamitan. Ngunit umasa kayo na ito'y aming hindi makakalimutan. Saksi ang balaraw na ito sa aking pangako sa inyo na darating din ang panahon ng katarungan. Kung ang katarungang ito ay nasa kamay man ni na Bagani at Amaya, kayo lamang mga nangamatay na ang nakakaalam. Ngunit kaming mga babaylan ay nakahandang tumulong sa kanila sa abot ng aming makakaya. Nawa ay dumating na ang araw ng aming katubusan. Pagkat kami tunay nang nahihirapan. Pag-intay muna tayo dito upang abangan natin ang iba pang magaganap. Ikaw, sunduin mo ang iba nating mga kasama at dalhin dito. Bilisan mo. Hindi po, Datu. Nawa ay mapaslang nga ni Amaya si Lamitan. Nawa ay malabanan niya ang panagang ng aking asawa. Nang sa gayon, ay maangking ko na ang puod. Ngunit paano si Amaya, Datu? Tayo ang papaslang sa kanya. Sa sandaling magawa na niya ang kanyang nais. Maayong gabi, mahal na Datu. Sa wakas ay natagpuan din namin kayo. Kanina pa kayo ipinapahanap ng mahal na Hara. Galing kami sa Pantalan. May isinugod akong mga mandirigma upang silipin ang naiiwang kong banwa. Kung gayon ay sumabay na kayo sa amin, nais kayo makita ng inyong asawa. Sandali. Bakit kayo humaharang sa aming daraanan, mahal na Datu?
Hindi niyo ba nais na tayo umuwi na sa inyong balay ng Hara? Dito ang daan patungo sa aming pod. Dito tayo dadaan upang hindi tayo mapansin. Anak. Bagani, bakit ka uminto? Waring narinig ko ang tinig ng aking Eloy. Eloy! Isang libingan. Sino kaya ang inilibing dito? Wala na tayong panahon upang alamin pa yan. Maaaring sumusugod na si Amaya ngayon. Kaya tayo na. Kapit! Naroon lang kinaroroonan ni Lamitan. At ilang sandali na lamang, makakaharap ko na siya. Kaya tayo na. Anong nais mo ipahiwatig sa akin? Nasundan tayo ni Bagani? Kung gayon, iiwanan muna kita rito upang mabatyag. Ako na muna ang susugod kay Lamitan. Kami na lang ni Abueg ang babalik sa balay. Gusto kong magtungo kayo ng mandirigma sa palibot ng puod upang suriin ang pinsalang idinulot ng unos. Masusunod, mahal na Datu. Tayo na mga kasama. Marikit, kanina ka pa namin hinahanap, andito ka lamang pala. Pilit kong tinatanaw ang puod, Dada. Ngunit batid kong ito'y napakalayo. Ngunit kahit gayon man, ramdam ko hanggang dito ang kasukaban ng sarili kong ina. Marikit? Kung batid ko lamang na ganito siya kasama, sana noon pa'y hindi na ako nagpalinlang at nagpagamit sa kanya. Kung batid ko lang ganito siya magiging kasing hayop, sana noon pa. Ako na lamang ang pumaslang sa kanya. Marikit, bawiin mo ang iyong sinabi. Kahit ganyan si Lamitan, siya pa rin ang iyong iloy. Isang iloy na nagbihag sa atin na wala na siyang mahita sa atin. Isang iloy na hindi nangilag manakit maging sa sarili niyang mga anak. Bakit hindi ako sumama nung umalis kanina ang hukbo ng Dato? Sana'y tinularan ko si Dalang na naglakas ng loob na sumama sa digmaan. Sana'y umalis ako kasama nila nang ako na lamang nagparusa sa sarili kong ina. Marikit! Naninigalig ako sa iyong mga winiwik. Tama na. Tama na. Huwag ka na magsalita. Huwag mo na itanong kung bakit ka nandito. O hindi sumama sa kubo ng Dato na umalis kanina. Pagkat lahat ng bagay ay may dahilan. At nakatitiyak ako, mabuti ang dahilan kung bakit tayo napadpad sa pood na ito. Bakit, mahal na Hara? Hindi ko may paliwanag sila eh. Subalit ako'y lubos na kinukutuban ng masama. Marahil ay napagod lamang kayo, bunsod ng inyong pakikipaglaban kanina. Ang mainam pa ay magpahinga na kayo sa inyong silid. Marahil ay tama ka nga sila eh. Kailangan na ng katawan ko ang pahinga. Dalhin ang mahal na Hara sa kanyang silid.
Kaalis lang ng aking bana upang lumusob sa puod. Sayang at hindi mo sila naabutan. Ikinalulungkot kong muli ang balitang napaslang pala ang inyong anak. Maayong gabi, Ian. Maayong gabi rin sa inyo. Kahit sa gitna na aking pagdadalamhati, nais ko ipakilala sa inyo ang isang panauhin mula sa malayong pulo. Si Abram, isang maharlikang sa salitang wika nila, na ang kahulugan ay nabibilang sa antas ng mga kadatuan. Ginoo, sila yung mga panauhin din na lumikas mula sa puod ng aking anak. Ikinararangan namin makilala kayo, Ginoong Abram. Higit na ako'y nagagalak na makilala kayo mga binibini. Kung hindi nyo mamasamain, ano ang inyong mga ngalan? Ako si Mantal. Mula rin sa dugo ng mga kadatuan. Siya si Bayang, isang uripa. At ang aking Mawalang galang na, Ginoo. Tiyan. Ayoko lumabas na walang galang, ngunit kanina pa masama ang aking pakiramdam. Kaya ako'y humingi ng paumanin kung ako'y lilisan na muna. Maayong gabi, Ginoo. Tiyan. Malungkot ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata. Sino siya? Siya ang aking pamangkin, si Marikit. Siya ang anak na namumuno sa puod ng pumaslang kay Lingayan. Nang dahil sa'yo aking panagang, wala nang makakaagaw ng aking kapangyarihan. Sapagkat ako na ang pinakamakapangyarihang pinuno sa kasaysayan ng puod na ito. Maayong gabi! Huwad na pinuno. Amaya, Kasing itim ng gabi ang iyong kalooban. Kasing sukab mo ang harang iyong pinaglilingkuran. Sino ka? Ikaw ba ang pumaslang sa mga mandirigma ng Hara? Hindi ako. Ngunit ako ang papaslang sa'yo. Layuan mo ako! Layuan mo ako! Saklolo! Saklolo! Maaari mo akong takasan. Ngunit hindi ang kamatayang idudulot sa'yo ng aking tuklaw. Hindi magtatagal. Lalasunin ka na ng aking kamangga. hindi ko inaasahan ang iyong pagdating. Nakbalik ka ba upang tapusin ang iyong nabigong gawin? Naparito ka ba upang ako'y iyong paslangin? Hanggat nananatili kang buhay, marami ang magdurusa. Marami ang masasaktan. At maraming magbubuwis ng buhay. Katulad na lamang ni Hara Lingayan. Kaya dapat ka lang pagbayarin sa mga kasalanan mo. Hindi ka magtatagumpay, Amaya. Sapagkat mauuna kang mamamatay. Dato! Bakit hindi mo itinuloy? Akala ko ba'y ako'y iyong tutudlain ng iyong kampilan? Maring napaslang na ni Amaya si Lamitan. Mahal na Dato, natipo ko na po ang ating mga mandirigma. Ano po bang nais niyo ipag-utos sa amin? Magantabay lamang kayo. Ibibigay ko ang aking hudyat kapag dumating na ang tamang sandali ng pagkilos. Kayo po ang masusunod, mahal na Dato.
Gadang, bakit kayo nagbalik? Hindi ba't kayo inutusan ko ni Apong? Sila'y aking iniwan pagkat aking inalala na maaari akong ipatawag ng mahal na Hara. Mahal na Dato, bakit nagtitipon-tipon ang inyong mga mandirigma? Ano ba ang nagaganap? Batid ko ang tumatakbo sa iyong isipan, Amaya. Tama ang iyong hinuha. Ang hawak ko nga ay isang panagang. Panagang? May anting-anting ka? Inipon ko ang aking pangkat upang sila'y kausapin, upang higpitan ang pagbabantay dito sa pood. Ilaman dahilan kung bakit sila'y magkakasama. Saklolo! Mahal na Dato! Mahal na Hara nasa panganib. Tulungan siya. Tulungan niyo, mahal na Hara. Tulungan niyo. Silay! Narinig niyo ang pahayag ni Silay, Dato. Nasa panganib ang Hara. Tayo nasa balay ng Hara, ngayon din. Kung gusto niyo pang mabuhay lahat, huwag na kayong tumulong. Tama. Ang hawak ko ay isang anting-anting. Isang panagang na makapangyarihan at magpapatatag sa aking pamumuno. At ito ang aking gagamitin upang kalusin ang lahat ng aking mga kaaway. At ikaw ang aking uunahin. Kay sarap pakinggan ng iyong mga daing ng paghihirap. At naririnig ko na ang tunog ng iyong kamatayan. Kulang pa aking panagang. Kulang pa ang kanyang nararamdaman na sakit at hirap. Nais ko na lalo mo siyang saktan at pahirapan. Nais ko na lalo siyang mamilipit sa sakit. Ipakita mo sa akin ngayon ang saklaw ng iyong kapangyarihan. Ibuhos mo ang pagsik sa aking kalaban. Kung sino ka man, ang lakas naman ng loob mo na pumasok sa puod na ito. Alisin niyo sa landas ko ang babaeng ito. Paslangin niyo kung kinakailangan. Siya ang umalagad ni Amaya. Mga duwag! Patayin niyo ang umalagad! Makapangyarihan ang umalagad ni Amaya! Hindi ko akalain na madali kong magagapi ang babaeng may tanda. Ang akala ko ba ikaw may kambal na ahas na laging nagtatanggol sa'yo, ngunit nasaan siya? Bakit hindi mo siya gamitin? Nang sa gayon ay masukat natin kung sino sa kanila ng aking panagang ang higit na makapangyarihan. Susuko ka na ba agad? Tatanggapin mo ang kabiguan? Amaya, malaki ang nakataya rito, kaya huwag kang susuko! Hindi ako magpapatalo sa'yo. Hindi magtatagumpay ang kasamaan mo. Kung may paraan lamang tayo upang malaman ang mga kaganapan sa puod sa mga sandaling ito. Makakatulong akong bubinayaan. Paano, Alonsina? Maaari kong gamitin ang aking kakayahan upang marinig ang kasalukuyang nagaganap sa poon. Walang makakatalo sa akin, Amaya, pagkat makapangyarihan ang taglay kong panagang. Ang aking panagang ang siyang maghahatid sa iyo sa kamatayan! Idinadasal ko sa inyo
na naway patnubayan niyo sinadalang sa kanilang paglalakbay patunay sa poot. Nang sa ganun, sinagwakas na ang pag-iimbi ng aking iloy na ganid. Tila kinakausap mo si Amaya. Pinagbabantaan at binabalaan. Sinong taong ito? Walang iba kundi yung iloy na si Dian Lamitan. Kakampi ko ang mahal na Laon at ang mga diwata. Hindi nila ako pababayaan sa labang to. Tingnan natin kung talagang ikay kanilang kinalulugdan. May taglay na panagang ang aking iloy. At yun ang ginagamit niya upang paslangin ang aking kapatid. Lalong mahihirapan si Amaya na talunin si Lamitan. Ngunit hindi ako naniniwalang hindi kita matatalo. Basta naisip ko pang mamatay at tiisin ang lahat. Mapaslang ka lang!